Okay, so today, topic natin ay tungkol sa GEMDAS. So, series of operation. So, ano nga ba itong GEMDAS? So, itong MDAS or MDAS, familiar na tayo dyan. So, yung M, multiplication, yung D, division, yung A, addition, and yung S, subtraction. Ano naman itong E tsaka yung G? Yung E ay tinatawag nating exponent. So, mamaya malalaman natin yung exponent. Okay, so parang ganito yan. Halimbawa, exponent, 2 raised to third power or 2 cube. Ang exponent dyan ay yung 3. Okay, mamaya papaliwanag ko yan. Next, pag sinabi nating groupings, siguro naman familiar kayo dito. Meron tayong parenthesis, brackets, and braces. Ayan. So, itong GEMDAS, ito yung way, ito yung tamang paraan ng pagsosolve ng series of operation. Meron kasi siyang sequence. So, sabi nga sa GEMDAS, unahin yung groupings, sunod yung exponent, sunod yung multiplication, division, addition, subtraction. Pero may mga ilang bagay tayo na dapat i-consider. Okay, so umpisa natin sa unang example. Sa madali lang muna. MDAS. Ayan. So, MDAS, sabi ko nga, multiplication, division, addition, subtraction. So, dito, okay, analyze muna natin yung unang tanong. So, meron tayong addition and multiplication. So, base dyan sa word na MDAS, mauna muna si multiplication bago si addition. So, kaya, isa-solve natin yung multiplication muna. So, guhit tayo ng ganyan. Kailangan nyong magguhit kung kayo ay first time pala magsasolve ng GEMDAS. Kasi, yung guhit na to na yellow line, yan yung nagsasabi sa atin na ito lang yung ating isosolve. So, the rest, lahat ng walang guhit sa ilalim, i-bring down natin. So, 6 times 2 is 12. Then, kopyahin natin yung 8. 8 plus 12. So, 8 plus 12 is 20. So, 20 na ang ating sagot. Ganun lang siya kasimple. Okay? Ngayon, punta tayo rito. Meron tayong division, meron tayong addition, at meron tayong multiplication. So, ang uunahin natin dyan ay multiplication muna, division, huling-huli yung addition. So, saan na nga ba si addition? Sa multiplication. Ayan. Then, the rest, bring down natin. So, 15 divided by 3 plus 8. Okay? Lagyan natin ng color coding para makita. So, ito naman ngayon, kasi wala nang multiplication division na ngayon. So, 15 divided by 3 is 5 plus 8. Wala na rin si division. So, and last, 5 plus 8 is 13. Yan ang sagot. Okay? Pero, dito napansin ko, kapag ang multiplication at division ay pinaghiwalay ng add, pwede na ito. Pwede na natin ipag-solve ito. Halimbawa, sulat natin dito. So, 15 divided by 3 plus 4 times 2. Pwede na natin ipag-solve itong dalawa. Basta, yung dalawang opposing operation ay nasa hinahati ng addition or subtraction. Gaya nito. Pwede itong pagsabayin So, 15 divided by 3 is 5. Then, 4 times 2 is 8. So, ang sagot pa rin yan ay 13. Parang ganun lang din, di ba? Nakita nyo dito. Sinolve ko to, naging 8. Then, ito, bringing down ko, naging ganyan. So, 15 divided by 3 is 5. So, ito na yun. Okay? So, pero kung naguguluhan kayo doon, sundan nyo na lang itong word na MDAS. Pero again, ulitin ko, pwede na itong pagsabayin kapag
nasa gitna siya ng plus or minus. Punta tayo sa susunod na example. MDAS pa rin. Ito. Kung mapapansin ninyo, meron na tayong guhit sa ilalim ng M tsaka D at A tsaka S. So, ang ibig sabihin kasi niyan, kapag yung dalawang opposing operation ay magkasunod, kung ano ang nasa kaliwa, yun ang uunahin. I-disregard natin yung rule or yung word na MDAS. Halimbawa, itong example na to. Si division at multiplication nagdikit. 'Di ba? Nagdikit. So, lagyan natin ng palatandaan. Maglagay tayo ng arrow or arco. Ngayon, dahil nagdikit silang dalawa, ang uunahin natin dyan ay yung nasa kaliwa. Kung ano yung una nating mabasa. Ulitin natin. Nag-arco ako kasi nga, kapag yung dalawang magkabaligtaran na operation ay nagdikit, kung ano ang nasa kaliwa, yun ang uunahin natin. Or kung ano ang unang mabasa. Ito yan ha. Halimbawa, anong una kong mababasa dito sa sentence na to? 8 divided by 4. Kaya, ito ang uunahin nating isolve. So, solve natin. 8 divided by 4 is 2. Then, bring down nyo lahat. Then, solve na natin. Ano mauna sa tatlo? Times, multiplication, times, subtraction, or addition. So, syempre, multiplication. So, 2 times 3 is 6 minus 1 plus 10. Ito pang isa. Nagdikit na naman. Ayun, si A tsaka S. Nagdikit na naman. Sir, mauna si addition kasi nga MDAS eh. No. Hindi mauuna si addition. Dahil meron tayong second rule or hidden rule. So, kapag nagdikit kasi yung dalawang magkasunod, gaya nito, pag nagdikit yung dalawang magkabaligtaran na operation, gaya nito, addition and subtraction, kung ano ulit yung una nating mababasa. Ano kaya ang unang mababasa? 6 minus 1. Ayun. So, 6 minus 1 is 5 plus 10 equals 15. Okay? So, ganun siya. Next, try natin dito sa kabila. Ganun ulit ang gagawin natin. So, kung mapapansin natin, nagdikit itong dalawa. So, ano ang unang mababasa? Dito. 2 times 6, di ba? So, 2 times 6. So, solve natin. Then, the rest, kopyahin na natin. N minus 1 plus 2 times 6 is 12 divided by 3. Then, division muna bago mag-add at mag-subtraction. So, we have 9 minus 1. Ito, pwede na itong isolve eh. Plus 4. Kasi, nagiging redundant na siya dito. And then, ito, nagdikit ulit. Diba? Nagdikit. Addition and subtraction, nagdikit. So, anong unang mababasa sa nakalinya? 9 minus 1. So, 9 minus 1 is 8 plus 4. Ito muna. So, we have 12. 12 ang ating sagot sa pangalawa. Sir, tama ba naman yan? Tama ba ang pagsosolve natin? Try natin sa calculator. Yung calculator na galing sa Android or Apple or mga smartphones, naka-built-in na doon yung GEMDAS or tinatawag natin scientific calculator. So, nagiging scientific siya kapag na-perform niya yung GEMDAS or mga iba't ibang symbols or operations ng mga ganyan. Halimbawa, tangent, secant, yan. Nagiging scientific siya. So, try natin. 9 minus 1 plus 2 times 6 divided by 3. Okay. Ano yan? 9 minus 1 plus 2 times 6 divided by 3. Tama ba? Okay.
9 minus 1 plus 2 times 6 divided by 3. 9. Okay. Ayun. So, nakita ninyo, kasi kung ang gamit ninyong calculator ay yung standard, yung sa palengke, ang gagawin ng anong yon, kung anong, dire-diretso lang, 9 minus 1, 8 plus 2, 10 times 6 divided by 3. Magkakamali yun. Ito kasi, sa smartphones, kaya nila mag-solve ng GEMDAS. Pwede natin silang tawagin scientific calculator. So, tama yung sagot natin, 12.